Guys, ikaw ay asawa man o kabet, hindi mo dapat sisihin ang ibang babae kung bakit sila naging kabet ng asawa mo. Ikaw sa sarili mo, tanungin mo, ano bang pagkukulang mo? Kasi ang isang mister hindi maghahanap kung sobra ang nakukuha niya sa misis niya. Naghahanap ang mister kasi ang kanyang misis ay kulang. May mga bagay na hindi naibigay. May mga bagay na hindi nakukontento ang lalaki. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, come on! Come on, come on. Ganyan. Ngayon po ang ating eksena is kabit. Kabit. Sumasabit. Bakit nga ba ang kabit ay lumalapit sa aking jowang wala namang kaakit-akit na sobrang pangit? Yan. Hindi mo alam kung paano siya naakit. Yan. Salitang kabit. Yan. Paulit-ulit ating dinaramdam. Pag-ibig na walang hanggan. Yan. So, bakit nga ba tayo nagagalit? Bakit nga ba tayo naiinip? Sa mga kabit. Sa mga tao na hindi pa nararanasan, na hindi pa napunta sa pwesto ng bilang isang kabit. Hindi nila maintindihan kung ano ang pakiramdam, kung bakit tinawag at kung bakit sila pumayag at tinanggap nila ang pagiging isang kabit. Yan. Kabit, kabit, kabit. Siya ay sumabit sa aking ubod na pagkapangit-pangit na asawa. Yan. Actually, meron pong dalawang klase ng pagiging kabit. So, ang unang kabit is yung kabit na meron lang gustong makuha sa asawa mo. Na merong mga bagay na tulad ng pera, ang isang dahilan kung bakit sila kumakabit. Kabit, kabit, kabit. Hay, sumalangit nawa ang iyong kabit. Yan. So, bilang isang kabit, ang una nilang target, isang pera ni mister. So, yung mga ganyang klase ng babae, ang ayaw natin. Yung ganyang mga klase ng babae na walang pakialam, wala silang pakialam kung sumisira sila ng pamilya. Yung ibang bagay naman, yung pangalawang tinatawag nating kabit, is yung kabit na totoong tunay na nagmamahalan. So, bakit ko sinasabi na mas okay siya, mas maganda, mas sabihin natin na walang kasalanan si kabit. In the first place, meron kasi dahil diyan sa isang lalaki, dahil sa iyong asawa. Una, ang asawa mo nagpanggap na binata. Binata, binata. Di ba't ang sabi mo ay binata? Yan, mga ganyang pasakali ng mga lalaki pag gusto nilang mambabae. So, syempre, ikaw bilang isang babae, single ka, available ka, naghahanap ka ng katuwang sa buhay. So, pumayag ka. Naging kayo. Hanggang sa dumating na time na nakuha niya na yung gusto niya sa'yo. Ayun! Nasarapan na si Indoy. Tumaas na ang kanya, inabasa na po si Indoy. So, pagkatapos nang nakuha yung bagay na yun sa'yo, nagsawa na siya. Dumating na yung pagkakataon na para siya unti-unti na ang umay. Wala nang oras sa'yo. Kung kailan ka lang na gustong tawagan. Kung kailan ka lang na gustong kitain. Kung kailan ka lang gustong jumbain. Hanggang sa mga ganong pagkakataon, unti-unti, naghahanap ka ng dahilan. Ano bang kulang sa'yo? Ano pa bang wala sa'yo? Bakit ganon siya? Binigay mo ng lahat. Naging tanga ka na. Ginasusan mo pa. Binigay mo ang oras. Kahit na wala ka ng oras para sa sarili mo, basta meron ka para sa kanya. Kapag in-invite ka kahit saan, kahit ano, kahit anong gawin, wala kang hindi na isasagot. Puro ka oo, oo, oo. Hanggang sa dumating yung pagkakataon, may nadiskubre ka. Sabi nga nila, may mga bagay na lihim na hindi maaring hindi mabunyag. Dumating yung pagkakataon na nalaman mo, may asawa na pala siya. Halos maguguho na yung mundo mo
sa nalaman mo. Pero dahil sa sobrang pagmamahal mo, nagloko ulit siya sa'yo, nagsinungaling siya ulit sa'yo, at sinabi sa'yo, ikaw lang daw ang nagbibigay ng saya sa kanya. Nag-i-stay lang daw siya sa pamilya niya, sa asawa niya, dahil sa mga anak niya. And syempre ikaw, bilang isang tanga, bilang isang martir na umiibig sa lalaking walang kwenta, patuloy kang nakipagrelasyon. Tinanggap mo yung sarili mo bilang isang kabet. Pumayag ka sa pagiging title holder ng mistress. Isa ka na ngayong tinatawag na batigang kabet yon. Isang veteranang kabet yan. So, ikaw handa kang tawagin bilang kabet dahil mahal mo ang isang lalaki. Handa mo siyang ipaglaban, handa mo siyang ipagtanggol, kahit kanino pa man. Handa mo siyang piliin, kahit anumang mangyari, kahit anumang unos ang dumating sa'yo, pipiliin at pipiliin mo siya. Andyan yung gusto mo pang magpagayuma, hanap ka pa sa YouTube, pagayuma ka, para naman siya ang humabol sa'yo, imbes na ikaw ang humabol, di ba? Meron pa nga dyan kung ano-anong klaseng gayumang makikita mo. Kesyo, ilagay mo daw yung kanyang picture sa yung unan para daw hindi siya makatulog. Ang nangyari, ikaw ang di makatulog dahil iniisip mo siya na iniisip, bakit di pa siya nagte-text? Yun, gano'n ang mga nangyaring eksena, di ba? So, ikaw bilang gusto mo mahalin ka, gusto mo iwanan niya yung kanyang original, gumagawa ka ng paraan, lahat ng paraan gagawin mo hanggang sa kulang na nga lang, pumunta ka sa kanilang bahay, sugurin mo yung kanyang asawa at sabihin mo ang totoo. Pero syempre, takot ka sa magiging effect. Takot ka sa magiging epekto nito. Maaaring pwedeng mag-away sila, maghiwalay, at kayo magkatuluyan. Maaaring namang magalit sa iyo ang iyong jowa-jowaan, at kayong dalawa ang maghiwalay. Pero syempre ikaw, bilang isang nagmamahal, ayaw mong mangyari yun. Gusto mo mahalin ka niya, gusto mo habulin ka niya, gusto mo ikaw ang piliin niya at ikaw ang maging tunay na mahal. Pero syempre nga, once ng isang pamilya, once ng isang lalaki, nasarapan na sa'yo, nagsawa na sa'yo, ang kanyang tunay na minamahal ay walang iba kundi ang kanyang tunay na pamilya. Pero sana guys, sa mga naninira, sa mga umaapi, sa mga kapwa-kabit, sa mga kabit natin dyan, kabit natin dyan, you know? Sa mga kumakabit dyan, sana po, huwag natin silang husgahan. Huwag natin silang sisihin. Kasi sa unang-una, ang pagkakamali ay nanggaling sa lalaki. Yung lalaki ang unang nagkasala. Nagmahal lang po tayo. Nagmahal lang tayo nang di natin sinasadya. Sa pagkakataong ito, kailangan lang natin patunayan sa tao, sa lahat ng tao, na yung nangyari, hindi natin sinadya. Nagmahal lang tayo, minahal lang tayo. Pero kung naging matapang ka lang na harapin ang katotohanan, na nung nalaman mo na ikaw ay isang kabet, ikaw ay isang mistress, iniwanan mo siya. Dapat dun sa pagkakataong iyon, pusa ka ng bumitaw, pusa ka ng bumigay, kasi alam mong mali ang pinasok mo. Pero syempre nga, hindi natin sila dapat husgahan. Lahat tayo nagmamahal, lahat tayo umiibig. Kailangan tumarating din sa point na meron tayo, kailangan masaktan din tayo. Guys, ikaw ay asawa man o kabet, hindi mo dapat sisihin ang ibang babae kung bakit sila naging kabet ng asawa mo. Ikaw sa sarili mo, tanungin mo, ano bang pagkukulang mo? Kasi ang isang mister hindi maghahanap kung sobra ang nakukuha niya sa misis niya. Naghahanap ang mister kasi ang kanyang misis ay kulang. May mga bagay na hindi naibigay. May mga bagay na hindi nakukontento ang lalaki. Isa yan sa pinakakailangan ng lalaki sa araw-araw. Alam niyo na yan, hindi ko na dapat ibulgal pa dito na malawakang salita. Wow! Yan. Tayo, mga babae, we need to give kung ano man yung mga kailangan ng lalaki. Tulad na lang, alam niyo na yan. Isa yan sa hindi nila makuha sa kanilang tunay na asawa. Hindi pwedeng basta tikaya ka lang at kapatungan ka lang. Kailangan mong gumalaw, kailangan mong ipakita kung paano mo sila bibigyan ng saya. Yan yung mga bagay na ipinakita ng kanyang kabet kung kaya siya ay nakabet. Kaya yung mga oras na dapat nasa inyong pamilya ay ibinibigay niya sa kanyang kabet dahil doon niya nakikita yung tunay na sarap, tunay na ligaya bilang isang lalaki. Pero syempre hindi rin lang doon nakikita at nasusukat kung bakit nagkakaroon ng kabet. Ang unang-una,
Ang pangalawa ay tingnan natin yung ating ugali, kung paano natin respetuhin, kung paano natin tratuhin ang ating mga asawa. Andyan tayo sa wala tayong ginawa kundi bla 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 bla, ang ingay natin, di ba? Pagod na nga sila sa trabaho, mag-iingay pa nga tayo. Sometimes, iniisip natin na ginawa na natin ang lahat. We did everything right para maging mabuti tayong asawa. Akala natin, ginawa na natin ang lahat, pinagsabihan natin ng tapat. Andyan na yung pinaliguan mo, pinagupit mo pa ng kuko, minamassage mo pa gabi-gabi, ginawa mo na lahat, pinapakain mo, kulang na lang subuan mo, pinagluluto mo. Pero in the end, iniwan ka pa rin, pinagpalit ka pa rin. Tanungin mo, tingnan mo kung sino, nung inala mo, mas maganda ka pa kasi sa kanya. So, sa larangan ng pagiging isang tunay na asawa, sa larangan ng pagiging isang tunay na kabet, wala ito sa ganda ng kaanyuan. Wala ito sa ganda ng kaanyuan. Nasa dahilan nito kung paano mo pagsisilbihan ng iyong asawa. Nasa dahilan nito kung paano mo pagsisilbihan ng iyong jowa. Kung paano mo siya pasasayahin. Kapag naibigay mo yung mga bagay na magpapasaya sa kanila, hindi mo kailangan mangamba na baka magkaroon ka ng kabet. Dahil hindi nakukuha sa ganda, sa sexy at sa ganda at sexy ng katawan ng isang babae ang pagkakaroon ng isang kabet. Pangit ka man sa kanyang paningin, ngunit na ibibigay mo sa kanya yung lasap, yung sarap, at yung kaligayahan na kailangan niyang tanggapin galing sa iyo bilang isang asawa. I'm sure 100% hindi siya mangangaluwa, hindi siya mangangabet, at hindi siya mag-stress. Yan lang po, dyan lang po magtatapos ng aking explanation para sa pagiging isang kabet. Huwag ka nang mangalabet dahil si kabet ay nandiyan na at sumalangit, no? Thank you guys sa panonood. Maraming salamat po.